Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So, umpisa na naman ang breeding season, So, I hope by now nakapagsalang na kayo ng para sa first batch ng early bird kasi ang first batch ng early bird natin is October 15 hanggang December 15. Yan ang 3 months, 3 months. 2 months, 2 months, 2 months ang duration kung saan pwede tayo magpapisa para sa early bird. Para naman sa local, December 15 hanggang January 15. So, 1 month ang duration. Pagdating naman sa national, January 15 to March 15, 2 months na naman ang duration, So, I hope by now nakapagsalang na kayo ng para sa early bird. So, in relation with that, pag-usapan natin ang proven and experimental breeding, So, kasi breeding season na naman and it's really important na mas maaga nating matutunan, mas maaga nating malaman kung ano yung mga possible adjustments na gagawin natin sa breeding. Kaya pag-usapan natin, So, proven versus experimental breeding. So, ano nga ba ang proven na breeding natin? So, yung proven breeding natin is, yun yung mating natin na nagpapanalo sa atin consistently, year in, year out. So, for how many years na pagbibreed, na-prove na natin na talagang, maayos tong breed na to. So, mataas ang percentage ng panalo ng combination na to. And gustong-gusto ko to dahil ganito ang fighting style niya, ganito ang character niya, ganito siya mag-cut. So, kumbaga, yun ang definition para sa akin, ng proven mating ko. So, dito sa farm natin, as usual, yung mga Bruce Barnett sweater natin, cross natin sa blue face, cross natin sa yellow-legged hatch, and then this year, nag-cross tayo sa mga Billy Rubble hatch. Talagang nakikita natin yung umi-score sila, So far, yung Bruce Barnett natin, cross sa mga hatches, talagang nagpe-perform sila the way I like them to be. The way I like them to be, Kaya talagang natutuwa tayo. And last year, So last year, nag-experiment tayo, nag-breed tayo ng mga 5K sweaters, and awa ng Diyos, So nilaban ng Madlambayan Brothers sa Manila Arena yung 4. So, nagpanalo. Kaya, nagbe-breed na rin tayo, nagpapadami tayo. Ngayon, gumagawa tayo ng families ng mga 5K sweaters kasi nakumbinsi tayo, nakita na natin na kayang lumaban sa gitna ang labanan, Kasi sabi ko nga sa inyo, as a breeder, ang goal ko lang naman is matesting ang manok ko kung hanggang saan kaya. Bonus na lang yung pagcha-champion, Kasi ang pagcha-champion para sa mga kaker yan, para sa mga talagang laging lumalaban. Pero sa ating breeder, okay na sa atin yung makita natin kung anong kakayahan ng manok natin. So, matuklasan natin yung strength, matuklasan natin kung anong weaknesses para makorekt natin sila. So, anyway, yun ang definition para sa akin ng proven mating, ng proven breeding. So, taon-taon talagang alam mong reliable siya. Doon ka lagi kukuha pag gusto mong umiscore or pag gusto mong maging mataas ang confidence mo para lumaban. Halimbawa, kailangan mong umiscore para sa finals. So, hahanapin ko na lahat ng markings na proven ko para gamitin ko sa finals. So, kumbaga, yung confidence ko is lesser, kahit super pa yan, basta hindi ko pa siya nakikitang manalo, lesser ang confidence ko sa kanya. Unlike nung nakikita ko nang nanalo yung mating, yung pa rin ang ipapasok ko sa grand finals o sa mga laban na importante or malalaking labanan. Ganon yung definition ko para sa proven mating. Ngayon naman, experimental mating, experimental breeding. So, experimental breeding ko naman is, ginagawa ko siya, dalawang objective. Una, ang objective ng experimental breeding is, pag may nagustuhan akong bloodline na nananalo, at tingin ko magko-complement sa fighting style, sa character, sa abilidad ng manok ko, mag-experiment akong i-breed siya. Itetesting ko siya as pure, pangalawa as cross. So, way ko yun para makumbinsi ako na i-breed ko nga siya. Ang pangalawa is pag tinalo ako ng manok na yun. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kahit na proven mating na natin, may talo rin yan. Hindi naman mawawala na matalo tayo kasi may kalaban. Kumbaga, lahat ng kalaban natin gusto ring manalo, kaya give and take yan. So, nakadesign ang sabong sa 50-50 na chance and may mga consistent lang talaga magpagalaw, may mga consistent lang talaga din na mating na maayos kumpara sa iba. So, doon lang naman nagkakatalo yan. So, anyway,
sabi ko nga, pag tinalo ako, talagang gusto kong mag-breed ng manok na ganyan. Katulad ng mga roundheads, ano. Kasi last year, ano. So, 2 beses akong tinalo ng mga white-legged na manok. So, hindi naman siya kelso kasi ang kelso manipis lang ang ilag, maganda mag-cut. Ang tumalo sa akin talagang yung tipong maliksi ang mata, malikot gumalaw. So, typical roundhead, ano. Pumapasok, lumalabas sa away kasi alam naman natin alam ko naman ang Bruce Barnett ko. Pag nagtutukan kayo ng ganyan, pag-angatan, kumbaga kahit paano lalamang siya sa banggaan, kukunin niya sa taas ang kalaban. So, ang nangyari, finake ang manok ko, umakyat kagad ng manok ko, finake ng angat. So, nung paglapag ng manok ko, sinundan ng palo ng isang ganon. 2 beses na ginanon ang manok ko. So, sabi ko, ang galing ng kalaban. So, yun ang butas na kailangan natin tuklasin. So, ngayon, nag-acquire ako ng mga roundhead na sa mga kaibigan ko na alam kong umi-score sa kanila. Ano? Ito yung mga James McWhite na mga Boston Roundheads. So, dati nakikita ko yan, parang meron silang joystick o parang meron silang remote control kasi umaatras, pumapalo, nagsa-sidestep, nagwe-wave. So, pumapasok, lumalabas sa away. Kaya magbe-breed na ako ngayon ng mga James McWhite na Boston Roundhead. So, anyway, yun ang dahilan ko kung bakit ako nag-experiment, ano. So, kung ano ang kulang sa manok ko, ano. Kung tinalo ako, saka kung anong kulang sa manok ko. Kasi, mapapansin mo naman yan, ano. Kahit na gaano kaganda ng breed mo para sa'yo, kahit na gaano kagaling, definitely may mga weaknesses yan, may kulang yan. So, I will experiment on the side kung ano nakikita ko na medyo kulang sa manok ko para the next year, the next time around, ma-improve ko siya, ano. And pinoposition ko ang experimental breed ko ngayon pa lang na early bird. Ngayon pa lang na early bird na breeding. Alam niyo kung bakit? Early bird ang pinakaunang labanan ng stag. So early on, bago mag full blast ang breeding ng local national, sa early bird pa lang, naaral na natin ang mga manok natin. Na-testing na natin ang experimental breeding natin. So pag na-testing mo ang experimental breeding mo, definitely, kung failure, hindi ka nagagastos para panamihin sila sa local sa national, ano? Sa local sa national. Hindi mo na kailangan silang padamihin, ano. So, painful lesson din para sa akin yan na parang nag-experiment ako, nagustuhan ko, sobrang gagaling. Ang problema, hindi ko pa naman na ilalaban, pero nag-umpisa na ang breeding. So, pinadami ko silang pinadami. Nung pagdating doon sa mga ilang sunod-sunod na laban, may nervyos pala ang manok na yun. Nakinros ko sa mga Bruce Barnett ko. So, nananalo sila, may talo, pero hindi ko gusto ang performance. Even na point na namin siya, sobrang galing niya sa sparring, pero parang binabawi niya kagad ang paa niya, ayaw niya, hindi buo ang loob na ipasok talaga sa kalaban, isuntok sa kalaban, ano. So sabi nga ni Sir Joey Madlambayan, ang kapatid ni Sir Albert, sabi niya ang galing ng manok, nag-uumpisa yan sa balanse ng tapang at nervyos. Kasi pag sobrang nervyoso ka, wala kang gagawin, so sobrang ilag mo. Pag sobrang tapang mo naman, wala kang gagawin, sobra naman ang suntok mo, sobrang power mo, sobrang galit, hindi ka na nag-iisip. So, kailangan daw, sabi niya, nasa gitna ng nervyos at tapang. So, para sa akin, it makes sense. It makes sense, ano. Kaya, kumbaga, nung nangyari yun, naparami ko na siya. Naparami ko ng itlog, may mga sisiw na napapisa. So, ang ginawa ko, nung nagsipagpisaan, hindi ko na siya binuhay. Tinapon ko na, pinatay ko na yung mga sisiw. So, ibig sabihin, gumastos pa pala ako doon sa manok na hindi ko naman dapat ginastosan. Kaya mula ngayon, nakaprograma para sa akin yung mga experimental breed ko para ma-improve ko yung manok ko, kung anong kulang sa manok ko, yung mga nilalaro-laro ko na mga off-color na talagang eventually gusto ko rin maging manok, nilalaro ko pa unti-unti, pinoposition ko sila bilang experimental breeding ngayong early bird pa lamang, ano, dapat early bird pa lamang para matesting ko sila next na labanan sa July next year, makikita ko na kaagad. So, pag hindi satisfactory, makakapag-adjust ako kung anong gagawin or kung i-phase out ko, matatanggal ko kaagad sila. Hindi na ako malulubog ng husto sa pagpapadami sa kanila. Kasi, marami naman, may mga proven naman ako na bloodlines na napadami ko na ang materials each side, so i-replicate ko na lang siya. Okay na ako. Kaya lang, bilang breeder, alam nyo naman, magulong utak natin. Gusto natin ganito, gusto natin ganyan. So talagang hindi mo mapigilan minsan kasi ang sarap mag-breed, ang sarap na very proud ka na nakikita mo, lumalaki ang manok mo, iba na naman ang kulay, iba ang tayo, iba ang kilos, parang ano kayang kalalabasan nito. Parang napaka-exciting, ano.
ang breathing. Napakalikot ng utak natin and yung imagination natin hindi tumitigil. So, ang kailangan lang talaga natin, magkaroon tayo ng konting disiplina at mapinpoint natin kung ano yung mga character and ability ng manok na gusto natin. So, pag napinpoint natin yan, mahanap natin yan sa isang manok na magiging base blood natin. So, pag naging base blood na natin, yun na lang, ulit-ulitin na lang natin taon-taon ang ginagawa natin kung nagpapanalo sila and i-improve natin on the side, kahit 10% or less than 10% ng experiment. So, ako, ang ginagawa ko pag nag-experiment ako, laging 2 babae ang ginagamit ko kung ano man yun. 2 babae, para at least may point of comparison ako. So, makapagpalabas ako ng mga 4, 5, 6 na lalaki na banded. So, makikita ko na siya. Sa sparring pa lang, makikita ko ang consistency niya, kung na-meet ba niya yung objective na hinahanap ko, or kung lesser dun sa objective na hinahanap ko, I will consider that as failure. Tatanggalin ko yun or i-experiment ko na naman sa ibang linyada. So, ganun lang naman. So, I hope kinapulutan nyo ng aral itong video episode natin na to sa ngayon. And by the way, sa mga kasama natin na nagre-request ng pahulugan system, open na po tayo. So mag-PM lamang po kayo sa page natin ng Sisiw Academy at sa mga administrator natin at tutulungan nila kayong ma-organize itong pahulugan system para makapag-avail kayo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.